bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abayahawa. Hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Welcome po muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. Para sa ating mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. At saan man kayo naroroon, samahan niyo kami muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay. So mayroon lang po tayong babalikan doon sa ating talakayan sa aklat ni Propeta Amos. May konti lang po na pagbabago. So, ano nga po si Salty kung ano po yung mga binago Opo. natin. Kasi yung may mga translation issue, may mga minor translation issue na hindi nakuha ng AI. Katulad ng dun sa unang-una yung sinabi nating panukat na tungkod o patpat. Ang nakalagay pala sa English ay plumb blind. PLUMB. Yung plumb blind, ginagamit yun ng mga gumagawa ng mga masonry para makita kung talagang tuwid ang isang pader. Halimbawa, yun ay nagko-consist ng lubid na may pabigat sa ilalim. Pag mo niyo, pag sinuspend mo, itinaas mo yung lubid, syempre, yung pabigat doon diretso sa baba. So yun makikita ng mga mason o mga karpintero kung diretso yung ginagawa nilang pader. So dito sa sa chapter 7, Chapter 7, verse 7. Oo. 7 and 8. Okay, sa verse 7, pagkatapos ito ang pinakita sa akin, ang alahayam ay nakatayo sa tabi ng isang pader na itinayo ayon sa pangtuwid na lubid o plumb blind. May hawak na pangtuwid na lubid sa kanyang kamay. So meron doong pader na itinayo ayon sa pangtuwid na lubid. So kung titingnan, ano ba yung pader? At yung pader kasi is nagsisignify ng kaharian. So yung kaharian na yon ay ginawa sa pamamagitan din ng plumb line para makita kung diretso yung pader na yun. Ibig sabihin, pang-atuwid kung i-English natin is pang-righteousness. So yung kaharian, yung pader na yun ay ginawa sa nakabase sa katuwiran. So, tapos sa verse 8, at tinanong ako ng alahayam, ano ang nakikita mo, Amos? Sumagot ako, isang pangtuwid na lubid. At sinabi niya, tingnan mo, maglalagay ako ng pangtuwid na lubid sa kalagitnaan ng aking Jacob, Israel. Pangtuwid na lubid. Tingin mo yung pangtuwid na lubid? Yung covenant or maaring Torah na makabase sa Torah. Itong ating binabasang Torah kasi nandito lahat ng mga instruction sa command. So maglalagay siya na pangtuwid na lubid sa kanyang Jacob Israel. Hindi ko na ipagpapaliban pa ang kaparusahan kasi sa original dito hindi ko na sila patatawarin. So ang nakalagay sa English, I will no longer spare them. Now nang ibig sabihin hindi ko na ipagpapaliban pa ang kaparusahan. Hindi sa tayo patatawarin, kumbaga lahat ay parurusahan upang bilang pagtutuwid o pagdidisiplina. Tapos yun ay sinigundahan dito sa chapter 8 verse 2. Nakalagay dito sa verse 2? Tinanong niya ako, chapter 8 verse 3, ang pagtitimpi ay nagwakas
ibig nagwakas na ang ang pagtitimpi, yung patience ng napuno na ang salop, kumbaga, ng alahayam sa mga Israelita dahil sa idolatry. So, sa verse 2 sabi niya, tinanong niya ako, si Amos, ano ang nakikita mo, Amos? Sumagot ako, isang basket ng hinog na bunga. Sinabi ng alahayam sa akin, hinog na ang panahon para sa aking mga Israelita. Hindi ko na sila kaawaan. Ibig sabihin, hindi na ipagpapaliban ang kaparusahan kasi napuno na ang salop. Then, at saka yung isa pang dito na may din sa translation, yung sa chapter 9 verse 11. Panunumbalik ng mga Israelita. Okay, sa verse 11, sabi, sa araw na iyon, ibabalik ko ang kaharian ni David. Kasi sa sa unang binasa natin nung nakaraan ay sambahayan ni David. Pero alalahanin natin sa prophecy din na mag-iisa ang sambahayan ni Ephraim at saka ang sambahayan ni David ay pag-iisahin ang pamumuno at magbabalik ang kaharian ni David. So ibabalik ko ang kaharian ni David, ang makalangit na kaharian. So dito malinaw na sinabi ng alahayam, ibabalik niya ang kaharian ni David na ginagawa natin ngayon ng mga magmula nang dumating ang mensahero, siya ang nag-pave ng way sa pagbabalik ng ating King of Kings at saka yung kanyang kaharian ni David, ang uupo doon ng ating King of Kings. At ang kaharian na yun ay ang tinatawag na makalangit na kaharian. Yun ay magiging, di ba meron na susulat si Dalia, ba yun niya, the kingdom of this world will be the heavenly kingdom. Ano ba, parang ganun. Yung kingdom of this world will be the heavenly kingdom. Parang ganun eh. Pero yung exact wording is Tapos ayusin ko ang mga wasak nitong pader at ibabalik ito sa dating kalagayan. Ibig sabihin, righteousness ang kanilang yung covenant, ang kanilang konstitusyon, ang pinatutupad. Katulad ng kaharian na nung nandito pa si Haring David o ni Haring Dawad. So, yun lang po, sis. Yun lang ang aking gustong, although may mga grammatical, pero ito lang ang mga major na nakita ko lang after ng ating mag-reading nung nakaraan. So, pwede na tayo mag-proceed sa bagong aklat, sis? Kung may mga Okay. komento po, pwedeng mag-comment sa ating comment section. O mga katanungan, mga So, kapatid. lipat na tayo magsisimula na tayo dito sa panibagong aklat. Ito ang Salamat aklat sa ni pagkakataon. Propeta Hosea. So, simulan na po natin ang aklat ni Propeta Hosea. Okay, reader. Propeta Hosea. Panimula. Ang aklat ni Hosea ay tungkol sa mga Israelita at hindi talaga tungkol kay Hosea at sa kanyang pamilya sa literal na kahulugan. Si Hosea at ang kanyang asawang si Gomer ay ginamit lamang bilang paglalarawan o simbolo upang maipahayag at maipaintindi ang mga pangyayari. Higit pa rito, sina Hosea at Gomer ay ginawang mga talinghagang tauhan upang ipakita ang pag-ibig at kapatawaran ni Yahweh para sa mga Israelita na paulit-ulit na nagkakasala laban sa kanya. Ang mga Israelita ay inihan tulad kay Gomer, ang asawang babae ni Hosea, na matapos maging mapangalunya at nagpakasama ay muling tinanggap ni Hosea. Sa gayon, sa kontekstong ito,
Si Gomer ay naging personifikasyon ng Israel at ang kanilang mga anak ay mga salinlahi at natitirang nalabi ng Israel. Samantalang si Hosea ay nagsilbing katawanin ni Yahweh, ang anak ng Alahayam, na nagpapatawad at patuloy na umiibig sa mga Israelita sa kabila ng paulit-ulit nitong pagkakasala at paghihimagsik. Kabanata 1. Ang salita ni Yahweh na dumating kay Hosea na anak ni Beri. Bera 1 Chronicle 5:6. Noong mga kapanahunan ni Hosea, Jotam, Ahaz at Hezekiah, mga hari ng sambahayan ni David, at noong panahon ni Jeroboam na anak ni Haring Jehoash ng sambahayan ni Ephraim. Nang simulan ni Yahweh na magsalita sa pamamagitan ni Hosea, sinabi ng Alahayam sa kanya, "Pumunta ka at mag-asawa ng isang babaeng nangangalang Gomer at magkaanak kayo. Siya ang magiging mapangalo niya sapagkat gaya niya ang mga Israelita ay nagtataksil sa akin." Kaya't kinuha ni Hosea si Gomer na anak ni Diblaim at ito ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Paglilinaw. Si Gomer ay hindi pa isang mapangalong niya nang kunin siya ni Hosea bilang asawa. Hindi pa rin siya isang babaeng bayaran noon. Sapagkat kung siya ay isa nangang masama bago siya kunin, hindi siya magiging angkop na sagisag ng Israel. Sapagkat si Jacob, na pinagmula ng bansang Israelita, ay malinis at tapat nang siya ay magsimula. Bukod pa rito, hindi kailanman mag-uutos si Yahweh ng isang bagay na labag sa kanya sariling kautusan. Ayon sa batas ng Alahayam, ipinagbabawal sa mga lalaki ng Israel ang makipag-asawa sa mga babaeng bayaran o mapangalunyang babae. Hindi kailanman sasalungat si Yahweh sa kanyang sariling mga batas ukol dito. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Hosea, pangalanan mo ang iyong anak na Jezreel, sapagkat hindi magtatagal at aking parurusahan ang sambahayan ni David dahil sa patayan sa Jezreel. Wawakasan ko ang kaharian ng sambahayan ni Ephraim. Sa araw na iyon, sa libis ng Jezreel, aking babaliin ang busog at pana ng Israel. Muling nagdalang tao si Gomer at nanganak ng isang babae. Sinabi ni Yahweh kay Hosea, pangalanan mo siyang Lo-ruhama, na ang ibig sabihin ay hindi iniibig, sapagkat hindi ko na ipagkakaloob ang aking pag-ibig sa sambahayan ni Ephraim, ni patatawarin ko sila. Ngunit ipakikita ko ang aking pag-ibig sa sambahayan ni David. Ililigtas ko sila, hindi sa pamamagitan ng busog, tabak o digmaan, ni sa mga kabayo at mga ngabayo, kundi ako mismo, si Yahweh na kanilang Alahayam, ang magliligtas sa kanila. Pagkaraang maawat sa gatas si Lo-ruhama, muli na namang nagdalang tao si Gomer at nanganak ng isa pang anak na lalaki. Sinabi ni Yahweh, pangalanan mo siyang Lo-ammi, na ang ibig sabihin ay hindi ko bayan, sapagkat kayo ay tumalikod na sa akin at ako ay hindi na ninyo alahayam. Ngunit kayo, mga Israelita,
ay magiging gaya ng buhangin sa tabing dagat na hindi mabilang o masukat. Sa lugar na sinabi sa kanila, hindi na kayo aking mga lingkod, ay tatawagin silang mga anak ng buhay na alahayam. Magsasama-sama ang mga tao mula sa sambahayan ni David at ang mga mula sa sambahayan ni Efraim. Sila ay pipili ng isang pinuno at sila ay magbabalik sa lupa sapagkat magiging dakila ang araw sa Jezreel. Paglilinaw, ang pagbabalik at pagsasanib ng sambahayan ni Efraim at ng sambahayan ni David ay ipinahayag rin ni Propeta Ezekiel nang ipahawak sa kanya ni Yahweh ang 2 gintong setro at pag-isahin ang mga ito sa kanyang kamay na nagpapahiwatig ng muling pag-iisa ng 2 kaharian. Basahin ang Ezekiel 37:18-22. Gagawin ko silang isang bansa sa lupaing nasa kabundukan ng Shem. Magkakaroon sila ng isang hari at hindi na sila kailanman mahati bilang 2 kaharian. Yada. 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 Medyo mas Yada. malayo ang ano dito, no? Ang kanyang futuristic na prophecy. So malinaw naman dito kasi mayroon namang paliwanag dito sa ano may Mm. paglilinaw. So madali na natin itong intindihin na si Gomer ay ginamit lang bilang simbolo ng Israel. So parang talinghaga lang siya. Pati mga pangalan ng mga anak yan, no? Yung mga Oo. sa history. Pero itong maganda, sorry, English pala yung aking nakabukas. Dito sa verse 11. Sa verse yung sinabihan nila, sa lugar na sinabi sa kanila, hindi na kayo aking mga lingkod. Verse 10 pa ay tatawagin silang mga anak ng buhay na alahayam. Oo. Verse 10. Wala pang balita. Verse 11. Magsasama-sama. Wala pang paramdam. Okay. I-mute na lang po. Wala pang paramdam. Magsasama-sama ang mga tao mula sa sambahayan ni David at ang mula sa sambahayan ni Efraim. Sila ipipili ng isang pinuno at sila ay magbabalik sa lupa. Sapagkat magiging dakila ang araw sa Jezreel. Parang Okay. Sa English ay the people of the house of Ephraim will come together. They will appoint one leader and will come out of the land. For great will be the day at Jezreel. Saan yung Jezreel? Sa Jezreel, di ba naalala mo yung si Haring Ahas? Na asawa ni Jezebel. Apo. Yun ang lugar, yung Ibig kaharian nila. sabihin, sa lupa ng Ephraimites. Oo, Ephraimites. Dito sa east, magiging dakila ang araw si Jezreel. Ibig sabihin, sa bandang east to. Ayan, sa sambahayan ni Ephraim. Oo. So, mag-iisa sila, pero ang hari nasa sambahayan ni Ephraim. Oo. Okay.
Tapos pag-iisahin, oo. So, futuristic pa rin to, no? Oo, At futuristic hindi yan. pa rin ito nangyayari. Hindi pa nagkakaisa Oo, eh. ito pa rin kumbaga, ito pa lang yung panahon na ginigising pa ang sambahayan ni David. Kasi ang Tsaka naunang nagising Ephraim. ay ang sambahayan ni Ephraim dito sa silangan. Oo. So ngayon, kapag nagising na ang sambahayan ni David, sila ay magkakaroon na ng pagkakaisa. Alam naman nila, hinihintay nga nila eh. Oo. Okay, back to the reader. Salamat, Liz Maria. Kabanata 2. Pinarusahan at ibinangon muli ang Israel. Sabihin ninyo sa inyong mga kapatid na lalaki, kayo ay aking bayan, at sa inyong mga kapatid na babae, kayo ay pinagpakitaan ng habag. Sawayin ninyo ang inyong ina, sapagkat siya ay hindi ko asawa, at ako ay hindi niya asawa. Alisin niya ang mapangalunyang tingin sa kanyang mukha at ang kataksilan mula sa pagitan ng kanyang dibdib. Kung hindi, huhubaran ko siya at gagawin siyang hubad gaya ng araw ng kanyang pagsilang. Gagawin ko siyang parang ilang at patutuyuin ko siya na parang tigang na lupa at papatayin ko siya sa uhaw. Hindi ko mamahalin ang kanyang mga anak sapagkat sila ay mga anak ng kataksilan. Sapagkat ang kanilang ina ay nagpakasama at ipinaglihi sila sa kahihiyan. Sinabi niya, susundan ko ang aking mga mangingibig na nagbibigay sa akin ng aking pagkain at inumin, ng aking lana at lino, ng aking langis at mga inumin. Kaya't haharangan ko ang kanyang daan ng mga tinik. Babakuran ko siya ng pader upang hindi niya matagpuan ng kanyang mga landas. Hahabulin niya ang kanyang mga mangingibig, ngunit hindi niya sila maaabutan. Sila ay kanyang hahanapin, ngunit hindi niya sila matatagpuan. Sa kalaunan, sasabihin niya, babalik ako sa aking asawa noon sapagkat higit na mabuti ang aking kalagayan noon kaysa ngayon. Hindi niya kinilala na ako ang nagbigay sa kanya ng butil, ng bagong alak at langis. Ako rin ang nagkaloob sa kanya ng pilak at ginto na kanilang ginamit para kay Baal. Kaya't aking kukunin ang aking butil sa panahon ng anihan at ang aking bagong alak sa oras ng pag-ani. Aking babawiin ang aking lana at lino na dapat sanang tumakip sa kanyang hubad na katawan. Ngayon, ilalantad ko ang kanyang kahalayan sa harap ng kanyang mga mangingibig at walang sino man ang kukuha sa kanya mula sa aking kamay. Kanilang tinalikuran ang aking mga ipinag-utos na kapistahan. Ang taunang pista, ang bagong buwan, at ang mga sabas. Ang lahat ng aking itinakdang kapistahan. Hahayaan ko ang salot na dumapo sa kanyang mga ubasan at puno ng igos na sinabi niyang kabayaran sa kanya ng kanyang mga mangingibig. Magiging masukal ang mga iyon at kakainin ng mababangis na hayop. Parurusahan ko siya sa mga araw na siya ay nagsunog ng insenso para sa mga Baal. Nagbihis siya ng mga singsing at hiyas
at hinabol ang kanyang mga mangingibig, ngunit ako ay kanyang kinalimutan. Ngunit pagdating ng itinalagang panahon, patatawarin ko siya. Aakayin ko siya sa luntiang pastulan at doon ay malumanay ko siyang kakausapin. Doon ibabalik ko sa kanya ang kanyang mga ubasan at gagawin ko ang lambak ng Akor na pintuan ng pag-asa. Doon siya ay muling tutugon gaya ng mga araw ng kanyang kabataan, gaya ng araw na lumabas siya mula sa Egypt. Sa araw na iyon, tatawag siya sa akin na aking asawa. Hindi na niya ako tatawaging aking Panginoon. Aalisin ko sa kanyang bibig ang mga pangalan ng mga idolo. Hindi na babanggitin ang kanilang mga pangalan kailanman. Ang muling pagpapanibago ng tipan. Sa araw na iyon, ipapanibago ko ang aking tipan sa aking mga Israelita, sa mga hayop sa parang, sa mga ibon sa langit, at sa mga gumagapang na nilalang sa lupa. Aking wawakasan ang busog, tabak, at digmaan mula sa lupain upang silang lahat ay makatulog ng payapa at ligtas. Ikakasal ko kayo sa akin magpakailanman. Ikakasal ko kayo sa katwiran at katarungan, sa pag-ibig at habag. Ikakasal ko kayo sa akin sa katapatan, at kayo ay magiging tapat sa akin bilang inyong alahayam. Sa araw na iyon, ako ay tutugon. Tutugon ako sa kalangitan, at ang kalangitan ay tutugon sa lupa. At ang lupa ay tutugon sa butil, sa bagong alak at sa langis, at sila ay tutugon kay Jezreel. Itatatag kong muli ang aking mga Israelita sa lupain para sa akin. Pagdarama ko ang aking pag-ibig sa mga dating tinawag na hindi ko minamahal. At sasabihin ko sa mga dating tinawag na hindi ko nabayan, kayo ang aking bayan. At sila ay sasagot sa akin, kayo ang aming alahayam. Ito ang sabi ni Yahweh, ang alahayam. Yada. Yada. Ganda. So, ikakasal tayo sa alahayam, anak. So sinabi niya dito sa verse 1, yung kanyang purpose ng bakit pinag-asawa niya si Hosea kay Gomer. Yung kanyang yung mga anak, 'di ba? Kayo ay aking bayan. At sa inyong mga kapatid na babae, kayo ay pinagpakitaan ng habag. So sila ang may tungkulin na sawayin dito sa verse 2. Sawayin ninyo ang inyong ina sapagkat siya ay hindi ko asawa at ako ay hindi niya asawa. Alisin niya ang pangangalun niyang tingin sa kanyang muka at ang kataksilan mula sa pagitan ng kanyang dibdib. So, ito yung may binigyan niya ng tungkulin yung mga anak. Sawayin ninyo ang inyong ina. Covenant keepers. Naku, Oo. medyo matigas ulo ng fear. Kaya nga Sino ba Mga yung anak mga tinutukoy niyang anak dito? Yung mga bago, yung mga kabataan, yung mga mga bukas, ang diwa. Kasi ang So, si Gomer, yung So mga ito yung Israelita- ito yung generation natin ngayon, Oo. 'di ba? Na nabuksan Ganda, ang diwa.
So hindi na ito futuristic, kundi ito ay paghahalin tulad sa mga kaganapan na nararanasan natin ngayon. Oo nga, no? Mga Mm. simbahan na yan, no? Oo. Para sawayin yung mga mapangalunyang yung mga relihiyon, mga idolo na kung saan nahuhumaling ang karamihan sa atin. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang kanilang pagsamba sa mga idolo. So, ang tinutukoy siguro dito ay ang tayo na mga nagising sa katotohanan na tungkulin nating sawayin ang ating ina. Ang ina ay ibig sabihin itong bayan na ito, ang mga nalalabing lahi ng Israel. Bloodline. Tapos ang verse Oo. 3 ang mga kaparusahan. Oo. Sasaway tayo, hindi pa man, galit na sila. Kaya nga, yun ang sinabi ng mensahero na bago pa man siya mamatay, ay sinabi niya noon na pababagsakin niya ang lahat ng mga simbahan ng idolatry. So hindi natin alam kung kailan pa ito mangyayari na nawala na ang ating mensahero. Pero hindi pa nawala ang diwa ng mensahero. So maaaring maganap pa rin ito sa panahon natin. Tapos may mga anak siya sa labas ano? I will not show my love to her children because they are the children of adultery. So, hindi lahat ng anak ng babae yan. Mm. No? Oo. Ng ina. Yung Ng may mga Gomer. mayroon siyang mga mangingibig na nagkaanak din sa kanya. Mm-mm. Diskusyade. I will go after my lovers who give me food and my water. Naku, mga bibigyan mga imported chocolates, no? Food and my water. Siguro, yung water is, di ba, diwa yan, spirit yan. May wool and linen, mga capriccio, yan. May olive oil and may drink. Inumin. Kaya pala naghihirap talaga. Kasi this is verse 6. Ano yung Tagalog sa verse 6? Kaya Ayan ang haharangan ko ang kanyang daan ng mga tinik. Babakuran ko Yun. siya ng pader upang hindi niya matagpuan ang kanyang mga landas. Kaya naghirap talaga Oo. fear. Well, kahit ang mga di ba, naghirap din ang tribe of Judah sa bayan ni David. Hinarangan ng thorn bushes, Kasi pag naging komportable, hindi na tayo maghahanap pa ng katotohanan. Kung komportable tayo sa kasinungalingan, no? Pero maganda yung niya, yung sinabi niya dito. Kaya't haharangan ko ang kanyang daan ng mga tinik. Babakuran ko siya ng pader upang hindi niya matagpuan ang kanyang mga landas. So itong tinutukoy na to, So she yung cannot find her way. Hindi na Oo. makita yung kanyang daan. Cannot So, find her di ba ang tinutukoy na pader ay yung kanyang kaharian o itong covenant? I will wall her in so, parang itatrap niya. I will wall her in so that she cannot find her way. Parang parang ang wall natin dito di ba naka tayo sa 7,000 islands? Pero Parang pwede rin itinulog naman tayo yan. dito. Pwede naman Literally yan. siguro, sis. Oo. Literally. Pero kung ang tinutukoy natin dito ay ang tungkol sa makalangit na kaharian, ito yung pader na kanyang itatayo. Pero hindi Babakuran kasi, ko siya ng Kaya pader. haharangan niya pa muna eh. haharangan muna, pangharang muna yan. Kasi Kaya hindi nga ko sabi niya dito, may mga tinik. Kaya haharangan ko ikukulong. ang kanyang daan ng mga tinik. Ano ba yung mga tinik na yon?
mga pagsubok. Oo, yun Tapos, nga. sa English kasi, I will wall her in so that she cannot find her way. Kumbaga, kumbaga, yun, Padulan niya siya. harang lang. Para ma-trap siya, I will wall her in. Para ilalagay siya i-contain siya sa isang lugar. That she cannot find her way. Kasi ano nga naman, baka siya, inganyo pa siya ng ibang mga ibang lovers. Di ba ang nangyari nga, tayo ang sinako, pumunta dito. Hmm. Hindi naman tayo naghanap ng iba pang ng mga religion, di ba? Pero ang religion naman pumasok sa atin. She will chase after her lovers. Siya pa ang hahabol sa kanya mga mangiibig. Pero hindi niya maabutan. Talaga ang pangalo niya, no? Hmm. Tapos, magbabalik siya sa kanyang asawa. Prostitute yan siya dyan, di ba? Hmm. Oo. Kasi So, ang hindi lang tinutukoy nga siya, dito yung idolatry. oo. Idolatry ang inaano, ang sinisimbolo ni Gomer. Mm. Pero, di ba, in the end, babalik lahat yan sa kanilang mother. Oo. Iba naman yun. Yung patutot na Oo, iba yun. yung Catholic, yun. Simbahan yun. So, Religion. ito ay para doon sa mga Ito yung Israelita. para gising sa na. Israelita. Gising na. Oo. Sa mga gising na. Mm-mm. Si Pero Gomer. meron siyang, Tapos, pero Kaya meron siyang tingnan mga mo, anak yung mga outside, di ba? nagising, oo, yung mga nagising sis, sinabi dito, sa kalaunan, sasabihin niya, babalik ako sa aking asawa noon, sapagkat higit na mabuti ang aking kalagayan noon kaysa ngayon. Sa nararanasan niya ng mga pagsubok, babalik na lang siya kay sa Alahayam. Pero hindi niya naman, kumbaga, hindi ganun kadali na bumalik kung hindi niya na-realize na marami siyang pinagdadaan ng pagsubok. hindi pa sukdulan, Oo. Kailangan talaga naman ng tribulasyon. Bago Meron pa siyang pabor na natanggap sa Alahayam, kaya makakabalik siya. The one who lavished on her the silver and gold. Alahim nga ang nagbigay kay Gomer, di ba? Which they used for Baal. Regaluhan mo inano naman sa ibang mangingibig, no? Niregaluhan mo ng maraming ginto dito sa Ophir. Ito yung sinasabi ng mensahero, 'di ba? Na ilalantad niya. Ngayon, ilalantad ko ang kanyang kahalayan sa harap ng kanyang mga mangingibig, at walang sino man ang kukuha sa kanya mula sa aking kamay. So, ito yung paggising ng sambahayan ni Efraim na nagising na dahil ilalantad na doon sa mga kumbaga wala nang makakaagaw pa sa kanya. Kapag nagising ang sambahayan ni Efraim, yung mga nalalabing lahi ng Israel, ay hindi na muling babalikan yung kanyang mga mangingibig. Ibig sabihin yung mga relihiyon na kanyang pinag-anuhan. Nagpatalon-talon siya doon sa mga relihiyon. Nagagana pa rin hanggang ngayon, no? Yung mga festivals niya, no? Oo. Kaya kanilang tinalikuran ang aking mga ipinag-uutos na kapistahan. 'Di ba? Lahat ng mga kapistahan na yan, hindi naman natin yan ipinagdiriwang noon at hindi naman natin pinapansin nung tayo ay Pinabad nasa doon na. Babylonian.
Pero ang ating Ma, kapatid na ano, di ba, holiday ngayon? Ba't ka holiday ngayon pala ang Oo. ating mga kapatid na Islam? Ano yon? Ano, hindi naman 40 days ang tawag nila eh, no? O hindi naman Oo. Feast of Weeks eh. Ano sila? Parang ano yun? Parang yung katumbas din ng ating ano ata pinagdiriwang nila, Feast of Weeks. Hindi eh, parang ano eh, pag-alaala, yung sakripisyo na ginawa ni, ano, So, ni ano yun? Ishmael kay ano, kay Abraham. Sa Oo. kanila kasi si Ishmael ang dapat na isasakripisyo. Mm. Di ba sa ano na, sa atin mo si Isaac, no? Mm. kaso si Isaac ang pinili. Sa anong Quran nila, si ano eh, Mm. Ishmael ang isa-sacrifice dapat. Pero anyway, dito tayo sa verse sa ano, 12. Oh, I will allow pestilence to her vines and fig trees. Pasensya na English yung binabasa ko. Hahayaan ko ang salot na dumapo sa kanyang mga ubasan at puno ng igos, na sinabi niyang kabayaran sa kanya ng kanyang mga mangingibig. Oh, sinungaling pa ah. Oo, may mga salot talaga. O, so nagkaroon nga talaga tayo ng ano, di ba? Oo Sari-saring nga, salot no? ang dinaanan natin bago natin Ano, ito. kabayaran sa mga ibig pa, no? Hmm. That I will punish her for the days when she burned incense to the Baals. So, kung ibig sabihin, ganon din kahaba? 333 years tayo inano ng ano ng mga ng Spain. Don't tell me 333 years din tayo magbabayad. Um, di ba ang ano dito, parurusahan ko siya sa mga araw na siya ay nagsunog ng insenso para sa mga baal. Nagbihis siya ng mga singsing at tiyas at hinabol ang kanyang mga mangingibig, ngunit ako ay kanyang kinalimutan. So ito yung ano, Puro yung ano, puro idolatry. religion. Oo, Hinabol religion, ang mga religion. Nakinalimutan religion, ng mga alahayang. sekta Mm-mm. na kinalimutan na siya. Inalis yung kanyang mga kapistahan at hindi na isinasakatuparan ang covenant o ang tipan. So yan ang kinagisna natin. Nawala itong mga ito. Ngunit ngayon na tayo ay ibinalik na ng mensahero sa ating pinagmulang lahi, ngayon pa lang natin ito na isasagawa. Tapos ito, yung 14. Ngunit pagdating ng itinalagang panahon, patatawarin ko siya. Aakayin ko siya sa luntiang pastulan at doon ay malumanay ko siyang kakausapin. So napakadakila pa rin ang pag-ibig ng alahayam sa kanyang piniling lahi. Meron talagang ano, Yada. restoration, day of restoration na tinatawag. Pagdating ng itinalagang panahon. So, ito ang hintayin natin, ang itinalagang panahon na tayo ay kahahabagan niya at patatawarin ang ating mga pagsuway. Ano yung Valley of Achor? Saan yun? Yan, verse 15. Okay, doon ibabalik ko sa kanya ang kanyang mga ubasan at gagawin ko ang lambak ng Akor na pintuan ng pag-asa. Ano ba itong lambak ng Akor na pintuan ng pag-asa? Hindi kaya ito yung tinatawag na ano, Strait of Hormuz? Tubig yun, ito, ano, valley eh. Lambak Hmm. eh. Ano ba sabi ni AI? Doon siya ay muling tutugon gaya ng mga araw ng kanyang kabataan, gaya ng araw na lumabas siya mula sa Egypt. Ang lambak ng Akor. Lambak ng kaguluhan. Hmm. So, ibig sabihin, ito ay ano,
Kapighatian. Oo, yung panahon ng ng kapighatian. So padadaanin talaga tayo sa panahon ng kapighatian bago After niya the fall ibalik. of Jericho. Hmm. After nito, ng mga kapighatian na ito, sa kanya ibabalik Trouble. ang Trouble eh. ubasan. Talo na ako. Parang it signifies yung trouble. Oo. Magiging pag-asa. Parang after ng mga troubles, magiging hope, pag-asa. The sunshine Parang after the rain. restoration. Instead of judgment, restoration. Oo. Ito yung restoration na ipinangako sa atin ng alahayam. Oo. Na kapag tayo ay nanumbalik, ibabalik niya din sa atin ang lahat ng nawala sa atin. Ibig Just like sabihin, yung Eden ba yan? Sa kasalukuyan, panahon ng pagsubok. Oo. Pero hindi pa yan yung tribulation. Pag-asa pa lang. Paulit-ulit kasi kaya hindi tayo makapag-fix ng exact na sa timeline. Oo, pero kasi, anyway, kasi Hindi, restoration na ang to, binanggit. kasi after ng tribulation na yun parang ganun ang dating. O, Oo. kaya nga, ito ang Mhm. ano ko din dito, ang pagkakaunawa ko din ay sa after ng tribulation. Kaya ibabalik Kasi- niya Magkakaisa eh. yung, oo, Magkakaisa. Oo, So kasi, kung after ng tribulation yan, ano ba yan? Garden of Eden ba yan? no, Yung back to lambak ng Eden. Akor? Diba? Na ano mo? Yan ba yung lambak ng Akor? Oo, yun nga, yung lambak ng Akor, yan yung pagsubok, yung Oo. tribulation. Ano to eh? Oo. Parang Ang lang siya. tribulation, ang pintuan ng pag-asa. Di ba yun din ang sabi ng Okay. mensahero? di ba? Mm. Oh, lahat tayo So, ay ano yan? dadaan sa tribulation. Oo. After nga ng Bago natin tribulation nga ito. bago natin tatamasain ang makalangit na kaharian. Yung So, mga blessings. dadaan talaga tayo ng tribulation. Oh, Hindi Pero pala side tayo, note. bali side ang note. bali ang mangyayari sa pagkakaintindi ko ngayon. Ang pagsunod at paglakad sa katwiran ay para hindi ka mapaano sa panahon ng tribulation. Ganun ba? Oo, kasi 'di ba pangako niya 'yan sa Salmo 91? Covenant keepers. Oh, the covenant keepers. Ang pangako niya sa Salmo 91 na kahit na dumating man ang mga pestilence, anumang mga kapighatian na 'yan, iingatan niya pa rin tayo. Ang mga sibat Hmm. na lumilipad sa Pinapalipad sa araw. sa At araw, ang mga makikita mo. pestilence, mga salot sa gabi, Sa gabi na hindi na kahit man daw ng may kamatayan. bumagsak ang 10,000 sa ating kanan o sa kaliwa, hindi yan lalapit sa ating tahanan. Ang kamatayan ay hindi lalapit sa ating mga tahanan. So, yan yun na ang lang ang pangako. panghawakan natin. Lahat Yun tayo ang ay pangako. daraan sa kapighatian, subalit may pangako Hindi ang natin ating dadanasin. alahayan. Okay. Hindi Na natin hindi dadanasin. tayo mawawasak. Kung tayo ay hahawak lang talaga sa covenant, maninindigan tayo sa katuwiran at sa alahayam, hindi tayo maaapektuhan ng kapighatian. Tama. Yung sinasabi dyan na ibabalik niya lahat ang nawala sa atin, mayroon bang connection dyan yung mga sa ngayon na sinasabi ng mga Meron. pinaniwalaan ng mga madami na dadating na ipamamahagi ng mga blessings, ganon, kayamanan. Na parang ang narinig ko rin sa mahal na sultan before,
Dadaan Oo, lahat sa kaya kanya. kaya lang sis, ang sabi ng mensahero na karamihan sa ating mga kapatid na sumama sa covenant, nag-expect na kaagad sila na mayroong Yes, Ayun. mga blessing na darating sa yes. kanila. Pero ang sabi Mm. niya, ito ay mangyayari lamang sa makalangit na kaharian na kung Yan. saan si King Tama. Yehoshua na ang naghahari sa atin. Yan po ang tama. Oh. So kailan Mm. mangyayari 'yun? After ng Great This is, Tribulation. bago siya dumating, na, naitayo na yung kingdom kasi syempre, saan lalapag ang hari? Eh di syempre sa kingdom na Oo, naitayo sa na. kingdom. Kaya ngayon ang Oh. inihanda ng mensahero, So yung ibig kanyang sabihin, babalikan. andun na yun. Andun na ang wealth. Hmm. Andun na yung pangako na lahat ng nawala sa'yo ay ibabalik na sa'yo. Ay, yun ba ang ibig sabihin nun? Kasi kung ang King Yahweh pagdating niya, ay saka pa yun, di ba sabi nga, i-rebuild mo ang kingdom and its righteousness and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, basta itayo mo ang kingdom, itayo mo lumakad ka sa Sabi nga katwiran, itayo mo, rebuild ibalik mo ang first righteousness, the oo. kingdom. And all Rebuild these things. first the heavenly kingdom. So So, ibig sabihin may itayo mo kingdom. muna ang makalangit na kaharian Mm. at hanapin ang kanyang katuwiran. At ang lahat Mm. ng ito ay idaragdag sa iyo. Yan So, nga ibig po. Sabihin, sabihin, hindi naman ibig sabihin nito na physical na mayroong magganap. kaharian, Mhm. kundi kung Templo. saan nagkakatipon ang mga sumasamba sa Mm. kanya, sa Mm. tumatawag sa kanyang pangalan, sila itong tinatawag na makalangit na kaharian. Mm. Okay. Pero yung Okay. yung blessing na matatanggap na sabing i-restore, doon na kaya yan sa pagbababa niya ng New Yes. Jerusalem? Sabi nga Yeah, ng diba? di ba sabi ng mensahero, wala ni isa man sa inyo na makakakuha ng mga inaasahan yung mga divine wealth na yan. Dahil yan ay Yeah. inihanda sa Oo. pagbabalik ni King Yahawasyay. At Yan ang ay magtatamasa, gagamitin sa Ganda. kanyang paghahari ng 1,000 years. that's why sinabi na divine wealth, diba? Kaya nga So, divine yung wealth eh. so, may templo pa rin. Mayroong templo. Pero hindi ibig sabihin na ang kaharian ay kung sino lang ang nasa loob ng templo ay sila ang tatawaging makalangit na kaharian. Hindi ganun. Hindi physical na building. Hindi yung physical na building. Yeah. Dahil hindi tayo magkakasya doon. Di ba sabi niya nga, virtual Ibababa ang New Jerusalem, na diba? Ark Oh. of the Covenant. Oo, yung Na dito So, pa Ark yan ni sa lupa. Noah. Oh, Oo. dito pa yan sa lupa. Dito Pero, yan sa lupa. yeah. In preparation yan, doon sa after ng tribulation, saka pa yan mangyayari. Na doon Yes. dadalhin sa Oo. kanyang ibababa na New Jerusalem. Yada. ganda. Na kung Kasi, saan, pag kumbaga binaba ang na yun, matitira doon sa Great Tribulation, yun ang kanyang paghaharian. Kaya mas nakakatakot para sa mga mahal natin sa buhay na hindi pumasok sa covenant. Kasi hindi naman natin, kumbaga, ang grace, grace na binigay sa atin ng alahayam, yung nasa sa loob ng kanila. tahanan mo nang dumating ang kapigatian. Paano kung nasa labas sila at wala sa ating mga tahanan? 'Di ba? Maganap nga talaga yun, Mm. Tapos, pag hindi nakasama doon, yung iba, world yung yung New Jerusalem na ibababa, di ba? Oo. World. Para hindi makapasok yung Oo, kasi yung marami sasama. pa din namang matitira ng mga ng mga masasama. Kaya Pero nga yung mga ibababa niya yung kanyang Pero hindi pa sis. 'Di ba sinabi ng doon sa video ng Sultan
na ibababa itong ano to, ah, yung makalangit na kaharian ay yung ano parang temple. Mhm. Sabi niya ay bababa para magkaroon ng ano ng ma-sealed yung mga papasok doon. Yun ay mangyayari pa doon sa after ng final judgment. Hindi ba't nangyayari na ngayon yung sealing? Um, Sealing na, di ba? True baptism. oo, yung paglalagay ng sealed. Pero hindi pa totally yung verse 17, hindi pa totally na Oo. gaganap. I will remove the names of the idols from their lips. No longer will their names be invoked. Napakarami pang nag-LORD, Kaya nga LORDQOD na eh. yun. So, hindi, futuristic pa to. May gaganap na sa atin. Siguro sis, ito yung Gaganap na itong sa atin. verse 17 na aalisin ko sa bibig na ang mga pangalan mga idolo. Ito ay after na ng Great Tribulation. Kasi yung paghaharian niya ay talagang mga tao niya yun. Yung mga Oo. tagasunod niya. So, talagang may shiving. Kumbaga, totally na yun eh. Kumbaga, nilinis Cleansing na na. eh. Oo, Oo. Pero nilinis sa na, ngayon, itinuwid na. pero sa ngayon, wala na sa mga bibig ng followers niya. Yan, mga pangalan na yan, di ba? Hindi na nila binabanggit eh. Oo. Tulad sa Pero atin. pinag-uusapan natin kasi dito yung si Gomer eh. Oo. Si Gomer yung Is ano ano sa ba mga yung Israelita eh. Bloodline eh. saan ba yung verse dyan na siya na mismo ang siya na mismo ang magtutuwid sa kanila? Ang King Yahweh siya yun. Dito pa yan sa sa baba. 18. On that day, I will renew my covenant with my Israelites. Na siya na mismo ang magtutuwid sa kanila. Doon sa mga baluktot na doon sa mga nagising na baluktot pa rin. Na siya na ang magtutuwid sa kanila. Oh, yun, dinaanan natin yung kanina eh. I-renew niya. Yun ang pagkakaintindi ko Hmm. kanina doon. I-renew niya. Na, oo. So, ang alahayam talaga na ang magtutuwid na sa kanila. Kasi hindi naman sila makikinig sa tingin nila na mas mataas pa sila. Hindi talaga sila Mababa. At makikinig. mas mababa. Kaya yun nga nung napakinggan ko, actually hindi ko pinabasa, pinapakinggan ko lang yung nagbabasa kanina. Na-realize ko lang na na lang sagutin na lang natin, pero punto lang na masyadong Ito bro, mabigat. nasa chapter 1. Chapter 1 Sa verse chapter 7. po. Ngunit ipapakita ko ang aking pag-ibig sa sambayan ni David. Ililigtas ko sila, hindi sa pamamagitan ng busog, tabak o digmaan, ni sa mga kabayo at mga ngabayo, kundi ako mismo, si Yahweh na kanilang alahayam ang magliligtas sa kanila. Ayan po. Oh. Ayan po. Kasi naalala ko lang, di po ba, nung sinabi ko nga na parang ang taas ng pride ko na na hindi pwede, ganun. Nung napalo nga ako, yun nga, doon ko napagtanto na mali ako. So, yun ang pagkakaunawa ko dito, na siya na mismo ang magdidisiplina. Siya na mismo. So, talagang Mas sumusunod pa rin tayo doon sa sa blueprint ng ating alahayam. Pero masakit yun, sis, ha? Ay, oo. Masakit mapalo. Siyempre, Masakit mayroon ba mapalo. namang palo na hindi na hindi masakit? Masakit mapalo kasi dinahan-dahan ako eh. Masakit mapalo. Masakit. Hanggang ngayon, iniinda ko pa nga eh. Pero yun naman ang bigay sa akin ng kababaan ng loob. Tingnan mo itong pangako niya dito sa sa verse 23. Itatatag kong muli ang aking mga Israelita sa lupain para sa akin. Ipadarama ko ang aking pag-ibig sa mga dating tinawag na hindi ko minamahal.
At Mhm. sasabihin ko sa mga dating tinawag na hindi ko na bayan, kayo ang aking bayan. At sila ay sasagot sa akin, kayo ang aming alahayam. Ito ang sabi ni Yahweh ang alahayam. So, Yun hindi nga pa siya sis. magbabago. Yun nga sis, alam nyo, nararamdaman ko no. Yung sa first gen, kaya lang second gen na pala doon sa ano. Ma Ikalawang aklat. masusum masusumpungan nila yon, marirealize nila pagkakamali nila. At talagang isusubsob nila ang tirapa talaga yung mukha nila para lang ipakita sa alahayam na nagsisisi sila. Pagka pumasok sa puso nila yung ano na yun, yung yung ano, yung second gen na yun. Mm. So, Sinabi, mag-marker sinabi na ko yan dun tayo. sa dalawang kapatid eh. Oo, sige po. Balang araw, maiintindihan mo yan. At pag naintindihan mo, sigurado tutululuhan mo at magbabow down ka. Okay. Wala. Ligaw pa sila ngayon. May naalala kasi parang may na-mention mo yung ano nung nakaraang ano natin na ano na-mention mo kasi na ano yung host natin, 'di ba? It brought back memories eh. Kasi meron yung kasama natin na ano na ano ko lang kasi meron memory ko lang meron tayong kasama na mataas ang posisyon niya sa MCIT. Kasi sinabi, tanda mo yung nagkasakit, sabi. Ang nagbalita nun yung host natin, ganyan, ganyan. Hmm. Na ano, na nagkasakit daw, ganyan, na stroke, gano'n, bumalik yung dati sakit. Tapos, di nagulat ako kasi ano nun yung ah apakabait na tao nun at malapit ako doon. In fact, lahat ng GC niya, ang daming niya GC, kasi mataas posisyon niya, sinasama niya ako doon kahit wala akong ginagawa. Kumbaga wala man akong trabaho, hindi ako nagtatrabaho. Pero sinasama niya ako sa mga committee, ganyan. Tapos, nung sinabi nga na stroke yun, sinintay kung mag-react ang mensero. Kasi usually, ang mensero, pag nakabalita, nagkakasakit, ganyan, ganyan. O, padalo, tawagan si ganyan, ganyan. Wala lang, tuloy-tuloy lang sa wala siyang hindi siya umimik. Then, alala ko kasi, nung pa lang, getting to know pa lang tayo bago pa lang tayo sa revisionist. So, nalaman natin na mataas ang posisyon itong nagkasakit na yung masunuri nga. At tapos hindi siya uma-attend na ayaw niya pakita ang hitsura niya or what, hindi siya pumupunta sa mga fees o ganon. Sabi ko, ibig sabihin, mas ano ka pa, mas VIP ka pa sa mesero. Tapos sumagot yung host, oo, oo, ganun pa sagot niya. Tama ba? Tama ba ang memory ko, sis? Dalia? Oo, pero ang natatandaan ko nun sis, hindi nag-comment ang mensahero doon eh. Oo, pero yung ang sumagot yung host, Oo, 'di sila ba? ang nag-uusap. Oo. Tapos siya din ang nagbalita, pero hindi nag-comment o hindi rin nag-comment. Pero So kasama parang natin ang mensahero oo. noon, pero no Tapos comment oo. siya. Hindi siya wala siyang Samantalang yung reaction. ibang mga O nagulat. update, Ako o din yung nga, mga update na gulat. nagko-comment Oo. siya, And pero then, pagdating doon, hindi siya nag-comment. oo. So, parang And palaisipan then, sa atin yun. tapos yung meron tayong isang kasamahan na galing sa abroad. Malapit din yun sa doon sa itong ang masunuri na lang. Um, itong kasama ng galing abroad na kung ako asin, siya ay alabok, 'di ba? So Oo. so nung may sakit siya, lagi yan tinatawag, sabi, sa akin din sabi, tawagan mo, i-text mo, tibo iba-iba sinasabi, gano'n.
tapos mga mali-mali ang text, ganyan. Tapos tinatanong ko parang lagi daw niya tinatanong, tapos ang bagal-bagal. Mabagal na magsalita, lalo pa mas mabagal magsalita. Ngayon, tapos kung ano-ano sinasabi, bulol, sabi ganun. Di ako naman ganun-ganon. And then, ang sabi nung kinento nitong alabok na to, sabi niya, tinanong ko nga kasi kung natatanda niya ang dami niya tinatanong, gano'n. Sabi niya, tinanong niya, ano tong anong, kilala ba si OHC? Sabi niya, oo daw. Sino si OHC? Sabi niya, Yahawa Shai. Tapos, talaga, nagulat ako nung sinabi niya. Then, nung nagkagulo na, yung lumabas na ako, tanda ko, yan. Merong isang very visible na tao na gusto akong makausap after nung mag-resign ako. Sabi niya, kinento niya sa akin, siya mismo nagkwento sa akin yung visible na tao to. Hanggang ngayon, visible siya. Sabi niya, kailangan natin, malaking isda to, kailangan makausap. Makuha natin to, gano'n. Tapos, gusto niya akong kausapin through isang din. Sabi ko, ayoko muna makipag-usap, pagod pa ako, tuluro pa ako. Then, tanda mo yun, during that time, ikaw pa nag-convince sa akin, Sis Dalia, di ba? Kinausap mo. Although, sabi ko, parang, kasi ang kasi natin is servant, di ba? Yung service, servanthood. Naghahanap tayo na magli-lead sa atin. Naghahanap tayo ng yung ipagpatuloy yung Torah. Kasi yun ang pumasok sa isip ko, parang may nagbulong sa akin noong October 7 eh. After nung ipasok yung di ba? Yung agila sa templo. The following day, yung Gaza. Sabi ko, naku, makagera na. Tapos yung ang Torah. Parang may gumano sa ang Torah. And then, parang naghahanap ako na yung katulad ng mensahero, yung papalit sa mensahero, na mag-lead sa atin. Kaya, di ba, nagpunta pa tayo ng norte, kasi expect natin na sabi natin, tayo na iayusin ang Torah. Tapos, tumingin lang, hindi man lang umimik, tinala ako sa mata, nung namumuno doon sa norte. Tapos ngayon nung nandun tayo sa norte, tinawagan ako ng masyadong visible na tao ito. Actually, visible pa siya hanggang ngayon, visible na tao to. Sabi niya, nag-usap kami almost 2 hours, mahigit 2 hours. Tanda mo yun, sis? Yes, Sa ako ang tent unang tayo. kinausap bago ikaw. Oo, kasi naka-live tayo. After mo, ako tinawagan. So, hindi ko, sinagot ko Mga na. 2 ganun. oras din kami nag-usap noon bago ikaw Oo. tinawagan. So, parang tinaas niya yung sarili niya nung siya, pumunta siya sa mensahero, inimbita siya na bumalik sa koronasyon dapat niya. At saka, pinagmamalaki niya, sinabi ng mensahero sa kanya, ikaw lang ang inihatid ko sa airport, sabi niya gano'n. At saka huwag kang mawawala sa koronasyon. So parang ibinuhos ko lahat ng tanong niya, sinasagot ko yung gano'n ang ganun din ang tiwala mga tanong niya sa natin. akin eh. Kumbaga, Oo, mga tiwala. lubos yung yung pagtitiwala natin sa kanya na akala natin ay kakampi Oo. natin talaga. Tapos ganito, at saka marami siyang pinuntahang tapos itong visible na taong to ay kasi visible nga at saka mapagbigay sa sa mesero. Tapos tinanong niya, tingin ko nga baka recorded yun tayo noon eh. Pero tinanong niya tungkol dun sa doon ba sasabi ko dun sa mga mumuna, ganun. So naging open ako, ganun. Tapos naikwento niya nga ito tungkol doon sa kaya doon sa masunurin. Sabi niya. Di sabi ko, ewan ko nga, pero nung kita namin, parang wala namang kumbaga yung kanyang operation, supposed to be operation sa ulo, parang scar na lang. Sabi ko parang ang gano'n. Tapos gano'n nga, sabi nga nung isang kinento ko yung sinabi na
sino si OH, sabi nung masonry, si Yahweh Shai. Tatawa siya. Hindi ko expect yung kanyang reaction. Ha? Sinabi niya yun? Tatawa siya. Ha? Sinabi niya yun, ganun. And then nung pumunta tayo sa then continuous ang minsan makikita na ako online ako ng madaling araw, detection, So continuous yung communication niya sa atin. Tapos nung pumunta tayo ng south, kasi nga wala tayong napala dun sa north, punta naman tayo ng south. Ay, ito pala, sabi nung visible na taong to, sabi niya, dadating dyan ang kapatid ng mensahero, kausapin mo. Hindi naman ako pala ganun. Kahit ang sa mensahero, pag nandiyan, hindi ako palalapit. Kung hindi pa tayo ipatawag, hindi ako lumalapit, di ba? Ngayon, sabi niya, o di sige. So, kinausap ko yung kapatid na yung parang si chairman nga, parang ganon. Kaya nung pumunta tayo ng South, inaasahan ko na siya magbibigay sa atin pagpatuloy niyo to, ganyan, yung ginagawa. Kasi mga ego tayo, di ba? So nagpunta tayo doon, then binigyan tayo yung yung first pa ata yun di ba? Parang raw pa yung very raw yung na tapos nung nandito na nung balik natin mga June yun tanda ko yun. Tapos wala akong laptop kasi yung laptop na ginagamit ko ay iniwan ko sa trabaho, yung sa iniwan ko ng trabaho. So itong visible na taong ito, sabi niya mga junior, sabi niya, bakit wala ka pang bakit ang tagal? Ba't hindi niyo pa nilalabas ang to? Sabi ko, wala kasi akong wala kasi akong laptop, hindi ko pa maumpisahan. Tapos tanda mo bro na ikaw pa nagpahiram sa akin para lang yung online. Bumili ako online kasi ang mamahal kung pupunta ako sa alalahanin, wala akong trabaho that time. Mahal kung bibili ako sa mall. Alam ko na mga price range doon. So online ako order. And then na-cancel kasi wala pa daw yung in-order ko walang ganong model pa. So maghintay another 2 weeks. Sabi niya, ba't ka na lang bumili sa mall? Hindi ko lang masabi na wala akong pambili. Sabi nung visible na to, sabi niya, ba't ka na lang umano sa mall? Pagbalik mo, nadala mo na ganun. Kasi ngayon, so gusto ko sana magsabi sa kanya. Pero sabi ko, nahiya ako. So, buti na lang, Bro Mario, ikaw ang, sabi ko, kasi pinagdasal ko na sana. And then that time, bigla kang nag-message sa akin na sabi mo, malapit na. Yung parang may sinasabi kang malapit na. Nagsabi ako sa'yo, sabi ko parang, which is parang answered the prayer naman na Then, sa mga nakapag-umpisa ako. And then, nung bumalik tayo ng Feast of Tabernacle, bumalik tayo sa South. Ang balita pala doon, ang pagkaalam ng isang dating King's Guard, yung laptop na ginamit ko ay bigay nitong visible na tao. Hindi ko, hindi Hindi, kasi hindi ko, hindi. Meron ako namin nagpahiram sa akin, kasama ko. Tapos, doon ko din, then prior to that pala, nung lagi akong kinakausap prior to that pala, sabi nung tinanong ko siya, kasi, kanino ang loyalty mo? Kanino ba loyalty mo? Sabi niya, sabi ko, may tanong ako sa'yo, kanino ang loyalty mo? Tinanong ko yung visible na taong yun. Sabi niya, katawa na, para naman pag grade 1 yung tanong mo. Sabi niya ganun. Sabi ko, oo, kasi para sa akin, napakahirap sagutin yon sa ngayon. Kasi syempre, that time, hindi mo alam yung kung saan ako babaling. Tapos sabi niya, basta hindi sa tao ang loyalty ko. Sabi ko, saan? Sa grupo? Basta, hindi niya sinagot ang tanong, sa grupo? Kasi parang may na ako parang may nasa-sense ako sa grupo. Hindi niya sinagot. Tapos nung bumalik tayo ng Feast of Tabernacle sa South,
itong kapartner itong Kingsguard. Hindi ko masabing asawa kasi may previous asawa naman tong pero yung kapartner niya doon nadulas na may GC pala sila for Tora printing. Kasama itong visible na to at saka yung ah, na talaga nagulat ako may Tora printing na hindi man lang na invisible to at saka yung moderator, isa sa moderator kasama pa rin niya ngayon. So, kasama, meron taga Japan, saka yung asawa nga nung, ay kapart ng Kingsguard, mga financier, may mga order na sila for Tora printing. Kaya pala ako, sabi ko, ay pala ako minamadali nito. Pero niho, wala siya sinabi na tungkol dun sa GC na yun, na Tora printing. Kaya pala gustong-gusto niya magkaroon ng kopya, itong Tora. So nung nagulat ako, sabi ko, titingnan ko yung nagkaroon yung GC ng month of May. May pa yun. Samantala nag-uusap kami, October na yun, wala siyang sinasabi. Tapos, parang sa akin betrayal. Sa atin si Dalia, di ba? Parang betrayal sa ating dalawa. Kaya pala parang, at saka parang kumbaga, parang, kaya pala may mga grupo na ayaw sa atin. Parang tinatanggi na parang panggulo tayo, di ba? Siguro, ewan ko ha, pero yun ang na-sense ko na, hindi malang, parang tayo on nagtanim, tayo on nag-alaga, tayo on nagpuyat, tayo ang halos hindi na ako na umaakyat sa higaan, natutulog na lang ako sa silya para lang pagising ko, yun na naman. Alam niyo ni sis ni Danya, di ba? Tapos umaga pagising mo yun na. Tapos hindi mo lang inform na sumama ka dito for printing. Walang ganon. Tapos ngayon, kaya 'di ba sis, kahit nagtampo tayo doon sa taong yun, dahil visible siya na siya ng gusto niyang makuha lahat ng lumabas do sa unang pinanggalingan natin, yung grupo niya, una natin binigyan ng link nitong talakayan. Pero hindi niya pinabigay kahit sa mga miyembro nila, hindi niya pinagsabi. Dahil gusto natin na i-open kasi alam ko nag-aabang sila eh. Gustong-gusto nila yon. Pero ang point natin, huwag nating ibibigay sa kasi medyo nagkaroon na ng lamat yung trust, di ba? So huwag natin ibigay natin in public. Ibigay natin sa lahat. Kaya ibinigay natin tong sa public. Inimbita natin sila para dito sa final reading. Pero ngayon, tinatanggihan nila. Tapos sinasabi pa na huwag na tayong magtalakayan. Kaya my point is this, mga kapatid na mga tagpo, mga kasumpong ng Tora at Tipan na dugot pawis ang ina nito, tapos lagi niyong hinahintay, tinatanong sa mensahero. Tapos ngayon, walang tumatangkilik. Alalahanin niyo na ito ay binibigay namin ng walang bayad, hindi nga kami nag-encourage na i-like nyo o na mag-komento kayo or mag-subscribe. Hindi namin sinasabi yun kasi alam namin na hindi ito para sa ayaw namin itapon ang perlas sa aso. So alam niyo na ang ibig sabihin ng aso. Kaya kung ay pahalagahan niyo itong aming inilalahad kasi hindi ito basta-basta. So inilalahad daw namin hindi para magkaroon ng pagkakahati-hati o basta ito ay para kasi wala kaming tinatago ito. Iyon ay manira ng iba. Wala ang intention na nun. Gusto lang namin maging open kung bakit ganito dapat pinahalagahan ang talakayan ng Tora at Tipan kasi hindi po namin alam kung paano ito maipipig. Kasi ito nga hindi na babasahin. Iniisip ko,
gustong-gusto nila itong pinag-aagawan itong Torah Antipan. Babasahin ba nila? Kung babasahin nila, for all me, at 'di ba? Inilalahad na namin, pinadadali namin. Kaya kung binibigyan niyo ng kahalagahan ang binigdala ng mensahero na ito ang magiging ah, pangtuwid na linya na magiging basihan ng pagtatayo ng kaharian, ito ay dapat ipinalalaganap at ikinakalat. Kung hindi man maibigay, at least mailahad nyo sa inyong mga sariling kapamaraanan. Nandiyan po ang social media, nandiyan po ang napakarami pong platform. So, yun lang po ang ipinapakiusap na ipalaganap niyo po ang mabuting balita tungkol sa ating pagkakakilanlan, kung sino po tayo, at ang itinuwid na Torah ng mensahero, at ang Torah na magiging ating konstitusyon. Kailangan po magising na ang sambahayan ng Ephraim. Yun lang po mga kapatid. So salamat sa manifestation ko. Salamat mga kapatid. Ito ang Okay, gusto maraming nung salamat. isang gabi na kong maraming salamat. Salamat sa paglalahad, sis, ng ating pinagdaanan. Oo. Salamat, sis. Salamat, sis. Be blessed mga kapatid. Shalom. Okay, be blessed mga kapatid. Salamat. Pwede descendants of Shem. Salamat po. Yung babango ng mga pirya. Salamat. Be blessed. Okay, and sige, good sige po. night. Salamat mga Okay, kapatid. be blessed. Salamat sa inyo mga kapatid. Hanggang sa muli. Kay hirap ng ating naranasan, nakakulong tayo sa sarili nating tahanan. Dahil sa takot na tayo'y mahawaan, makamandag na kuko ng ating kalaban. Sobra na ang hirap ng ating bayan, may dagdag pang parusang naranasan. Sumisigaw ang mga bundok at nagpuputukan, may masangsang na hangin dala si kamatayan. Huwag patitinag kaibigan, may Elohim na malapitan. Salita niya'y panghawakan, babango ng mga operya. Nagbabadyang maraming kaguluhan, bansa laban sa bansang digmaan. May gutom, lindol, girat, kabighatian, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Huwag matitinag kaibigan, may Elohim na malapitan. Salita niya ipanghawakan, babango ng mga operyan. Ang Yahawa ang tawagan, laging mayroong kasagutan. Sa bingit ng kamatayan, hindi kanya pababayaan. Huwag matakot kaibigan,
Pag-ibig niya'y dapat mong maranasan. Mundo man ay magunaw, may bago tayong tahanan. Huwag matakot, kaibigan. Pag-ibig niya'y dapat mong maranasan. Mundo man ay magunaw, may bago tayong tahanan. Huwag patitinag, kaibigan. May luhim na malapitan. Salita niya'y panghawakan. Babango ng mga upiryan. Babango ng mga upiryan. Babango ng mga upiryan. Babango ng mga upiryan.